Impeach Bongbong Marcos, impeach Sara Duterte. Yan na po ang pinapakalat ng mga oposisyon o ng mga kalaban ng gobyerno. Kung papansinin nyo, this past few weeks, yan ang pinapakalat nila. Dahil daw dito sa mga hinihinging budget ng OP or ng Office of the President at saka ng OVP o yung Office of the Vice President. Para bang gusto nilang ikondisyon ang isipan ng tao, nakukurakutin lang ni President Bongbong at ni Vice President Sara Duterte yung mga pondo. Abay, mag-isip-isip naman kayo ng bagong gimmick. Hindi yung ganyang propaganda, wala pong maniniwala sa inyo. Tandaan ninyo yung overwhelming na sumuporta sa Uniteam. Ito po kasi kung natatandaan natin, kauupo pa lang ng dalawang yan, umuugong na po yung balita na after 1 year ay magpapakalat na sila ng propaganda na impeach Bongbong Marcos at saka ngayon impeach Sara Duterte. Para kasi ang gusto nilang palabasin, itong mga pondong ito ay ibubulsa lang ni Vice President Sara Duterte at ni President Bongbong Marcos. Sino ba ang nagpapakalat niyan? Di yung mga oposisyon, itong Makabayan Black, itong mga kalaban ng ating gobyerno na akala mo paniniwalaan sila ng tao. Tandaan ninyo, uulitin ko, yung overwhelming support ng sambayan ng Pilipino sa Uniteam. Hindi nyo po basta-basta mabubuwag yan kahit na anong propaganda pa ang ilabas ninyo. Sinong maniniwala sa inyo na kukurakutin lang ni Sara Duterte at ni Bongbong Marcos yung mga budget na hinihingi? Kailangan yan, yung mga confidential funds na yan, kailangan yan, kaya nga po confidential eh. Ayaw kasi nitong mga makabayan na to, nitong mga maakaliwang grupong ito. Kasi gusto nila ilahad kung saan mapupunta yung mga confidential funds na yun. Sinabi na nga ni VP Sara, yan ay kailangan. Dahil alam nyo na sa eskwelahan ngayon, ang daming recruitment na nagaganap na ginagawa nitong mga maakaliwang grupong ito. Kaya kailangan po yan. So kahit anong gawin nyo, paulit-ulitin nyo man, at gusto nyong i-kondisyon ang isipan ng mga tao na magkakaroon ng kurakutan sa OP at saka sa OVP. Mag-isip kayo ng bagong gimmick dahil hindi na po uubra yan. Impeach Bongbong Marcos, impeach Sara Duterte, sa ginagawa ni Sara Duterte sa DepEd and as Vice President, lalong-lalo na si President Bongbong Marcos. Nakita niyo itong huling biyahe niya galing Indonesia. Ano po ang balita? Ito, basahin ko po sa inyo. Marcos nakakuha ng $22 million investment pledges mula sa Indonesian investors. Pero natural, maglalabasan na naman yung investment pledges lang naman niya. Hindi pa naman yung pera. Ano ba ang gusto niyo mangyari? Pagpunta ng isang presidente sa isang bansa, pag-uwi, pera na ang dala. Wala po bang prosesong pagdadaanan niya? Huwag niyong gawing bobo ang mga tao. Kami pong mga ordinaryong mamamayan, alam namin na may proseso pang pagdadaanan yan bago maisakatuparan yung mga pledges na yan. Ang importante, may nakukuha pledges ang ating Presidenteng Bongbong Marcos. Ilan bansa na po ba ang kanyang binisita? At halos lahat yan, may pledges para sa ating bansa. Ikumpara nyo nga sa mga nagdaang presidente. Ilan presidente po ba ang nakakuha ng ganyang kadaming pledges mula sa mga bansang pinuntahan nila? Sa totoo lang, maglabas kayo ng resibo. So kahit na pledges pa lang yan, $22 million, magkano ba sa pera natin yan? 112 billion pesos. Yan po ay makakatulong ng malaki para sa ating bansa. Nakita niyo naman ang ginagawa ni President Bongbong Marcos. Kahit na kaliwat kanan ang batikos na inaabot niya, siya po ay nakatutok sa kanyang trabaho para mapaunlad ang buhay ng bawat isa sa atin. Pero, alam niyo naman sa kultura ng Pilipino, hilahan tayo pababa, andun at hindi maalis-alis yung crab mentality. So ngayon, pangalawang taon na ng Uniteam, kailangan nilang umpisahan na yung propagandang yan. Magpakalat na kayo na magpakalat ng mga kasinungalingan tungkol sa presidente at sa vice-presidente. Tapos hihingi tayo ng impeachment. Ipakalat natin sa mga Pilipino na kailangan ng i-impeach itong dalawang mataas na opisyal ng ating gobyerno. So kahit na anong gawin ng ating presidente, wala pong maganda silang makikita. Puro po negative ang makikita nila. Tulad itong price cap na to sa bigas. Sabi po dito sa balita, implementasyon ng rice price ceiling, 95% success rate. Inanunsyo ng Department of Agriculture na matagumpay ang implementasyon ng price ceiling sa bigas sa bansa.
Pero natural, meron pa rin po talagang hindi susunod. Ganyan naman talaga tayo eh. Pero nagbaba na po ng kautusan ang ating presidente at meron pong multa yung mga hindi susunod dyan sa price cap na yan. At isa pa, mga isang buwan lang daw yan aabutin eh. Dahil darating yung mga imported na bigas at saka malapit na po ang anihan. Bakit hindi natin gawin na magkaisa at tumulong sa ating bansa? Oo nga, may mga maaapektuhan na maliliit na retailers pero nangako naman ang gobyerno na merong ayuda na ibibigay sa kanila. Kuminsan isipin naman natin kung ano ang magagawa natin sa bayan. Isa pa po yan kasi sa atin eh. Sarili muna bago ang bansa. Well, that may be true, pero meron po mga pagkakataon na kailangan natin magsakripisyo para po sa bansa, para sa ikabubuti ng mas nakararami. Pero ano ang ipinakakalat ng mga oposisyon? Katulad itong si Senator Risa Hontiveros, trabahong tamad daw ang ginawa ni President Marcos dyan sa price cap. Para bang isang tao lang ang nag-isip. Parang ibig niya sabihin eh, bigla na lang nakaisip si Bongbong Marcos na maglalagay ako ng price cap. Eh hindi po ganun yun. Yan po, again, ay dumadaan sa proseso. Marami po sila na hiningan ni President Bongbong ng advice. Posible ba na magkaroon tayo ng price cap? Ano ang gagawin natin dun sa mga maaapektuhan? Dahil meron pong maaapektuhan. So ayan, may mga solusyon naman po ang gobyerno natin. Hindi po trabahong tamad yan, Senator Risa Hontiveros. Ang trabahong tamad, yung puna kayo ng puna sa gobyerno, pero wala naman kayong naitutulong. Ang maganda niyan, tumbasan ninyo ng magagandang mga trabaho ninyo ang pagbatikos nyo sa gobyerno. Isa pa itong mga makabayan black na to. Bago kayo pumuna, or kung pupo naman kayo, tumbasan nyo naman ng mga magagandang resulta ng mga nagagawa ninyo para sa bayan. Hindi yung kyaw-kyaw na lang kayo ng kyaw-kyaw. Hindi nagkakalat na lang kayo ng propaganda. Ngayon, ang gusto nyo mangyari, impeach Bongbong Marcos, impeach Sara Duterte. Napakalayo po mangyari yan. Ako, suntok sa buwan yan, kahit na araw-arawin nyo ang pagpapakalat at propagandang yan. Kayo-kayo lang po ang maniniwala dyan. Kasi itong mga oposisyon na to, naniniwala po sila dyan sa kasabihan na kapag pinaulit-ulit mo ang isang kasinungalingan, ito ay nagmimisto lang katotohanan. Kaya yung gusto nilang isaksak sa isipan ng mga tao na mangungurakot lang si Bongbong Marcos sa si Sara Duterte. Na nagkamali ang Pilipino sa pagboto sa kanila. Hindi po kami nagkamali. Dahil kung ibang presidente ang naupo dito, mas malulugmok po tayo. Sigurado po yan. Eh syempre kayo, opposition kayo. Kahit na nakikita nyo na yung mga magagandang nangyayari, hindi nyo tatanggapin. Dahil ang nasa isip nyo, kayo ang laging tama. Kayo ang may solusyon sa lahat ng problema ng bansa. Hindi, tumakbo kayo ng mas mataas na mga posisyon. Mag-vice president kayo or mag-presidente kayo. Tingnan natin itong si Senator Risa Hontiveros. Tumakbo ka ng presidente sa 2028. Malay mo, manalo ka. Malay mo. So, mas matatalino na po ang mga Pilipino ngayon. Hindi ko po sinasabing tayo ay BO-BO nung araw. Ang ibig ko pong sabihin ay dati tanggap lang tayo ng tanggap. Hindi natin pinag-aaralan, hindi natin tinitignan kung totoo ba o hindi yung mga propagandang kadala ipinapakalat. Ngayon po, mas bukas ang isipan natin. Salamat sa social media. Marunong na tayo mag-discern kung ano ang totoo, kung ano ang kasinungalingan. So tulad nga ng sinabi ko kanina, itong unit team na to ay pilit nilang ibabagsak. Lalo na ngayon nag-umpisa ang pangalawang taon nila, malapit na ang midterm elections, kailangan nilang magpabango. Kailangan malaman ng taong bayan na sila ay nagtatrabaho para sa Pilipino. Pero kung titignan nyo mabuti, meron po silang ibang agenda. At siyempre, kung unity ka, kailangan sama-sama. Lahat magtatrabaho for a common cause sa iisang goal. At kapag meron dyan na hindi makikiisa sa team na yan, dapat tanggalin, dapat alisin. Tulad po nitong kay DOF Undersecretary Cielo Magno. Sabi po kasi nabigyan siya ng termination. Ayon po dito sa The Manila Times, Palace, finance official maligning Marcos government. Malacanang on Friday justified the termination of Finance Undersecretary Cielo Magno, saying she was clearly set on maligning the Marcos administration. Magno announced her resignation on Thursday, days after her post on Facebook
questioning the imposition of a price ceiling on rice. Nakita nyo? Ikaw ay nagtatrabaho sa gobyerno. Tapos, imbis na kung meron kang mga hinaing o reklamo, bakit hindi mo idiretso sa ating gobyerno? Bakit kailangan sa Facebook post mo ilathala? So, anong ibig sabihin nun? Hindi ka nakikiisa sa gobyerno natin. Hindi ka nakiki-unity. Sabi nga ni Executive Secretary Lucas Bersamin, the termination of her appointment could only be expected as she clearly does not support the administration and its programs for nation building. Ito po daw kasing si Cielo Magno ay isang kakamping. Ang kanya sinuportahan po ay si Leni Robredo. Okay na yung granted. Kanya-kanya naman po talaga tayo na sinusuportahan eh. Pero kung ikaw ay under ng gobyerno to, dapat makiisa ka kung ano ang mga goals at kung anong gusto mangyari ng administrasyong to. If you will not be part of the team, well, you better get out of the kitchen. Hindi po ba? Ito, nakalagay dito, she was clearly set on maligning the Marcos administration. Pero tandaan po natin, di ba sinabi naman ni President Bongbong Marcos, lahat welcome sa kanyang administrasyon kahit na ikaw ay oposisyon or kahit na anuman ang kulay mo. Basta makita niya na nasa iyo ang katangian para isama sa kanyang administrasyon. Pero siyempre, kung mananatili ka sa administrasyon to, dapat makiisa ka sa goals, makiisa ka sa mga plano ng ating administrasyon para sa bansang Pilipinas. Ngayon, kung ikaw ay sasalungat, mas maganda nga talagang umalis ka na lang sa administrasyon ito. Clearly, hindi ka nakiki-unite. Okay lang yung mga senador dyan or yung mga congressman dyan na tutol or against or mga anti-government. Hindi naman po sila inilagay dyan ng ating gobyerno. Sila po ay halal ng bayan at natural po na may mga opposition dyan. Pero if you are working with the government, dapat iisa lang ang hangarin ninyo ng gobyernong ito. And clearly, nakalagay dito, sinabi ni Secretary Lucas Bersamin, she does not support the administration or yung mga programa ng ating gobyerno. Ito po kasing si Cielo Magno ay parang hindi sumasang-ayon sa ginawang price cap ni President Bongbong Marcos sa bigas. Well, talaga pong ganyan. Kung kayo ay opposed, you better leave your post. Well, kung meron ka man hindi nagugustuhan, open po ang communications ninyo with the President. Bakit hindi mo sabihin sa kanya or kung kanino man dapat sabihin ang iyong mga pagtutol sa ibang mga ginagawa ng ating gobyerno? Bakit kailangan i-Facebook post mo? Hindi po ba? So kung para sa akin, tama lang po ang ginawa ng ating gobyerno na i-terminate si Cielo Magno sa kanyang posisyon. Kasi kung kayo ay hindi makikiisa sa isang gobyerno, you better step out of the government. Tulad po nung nangyari nung nakaraan, nung itong si then Vice President Leni Robredo ay oppose sa mga ginagawa ni President Rodrigo Duterte. Hindi ba dinistansya niya yung sarili niya? Para bang hindi na siya parte ng gobyerno ni President Duterte. Kaya nga kung ganyan ang mindset nitong si Cielo Magno, tama lang po na siya ay ma-terminate. Tanggalin sa trabaho lahat ng hindi nakikiisa. Dahil kahit na ako, kahit na sino sa inyo, kung kayo ay gagawa ng team, gusto nyo lahat ng miyembro ng team ninyo ay sasang-ayon sa iisang goal. Doon sa mag-o-oppose, doon sa mga hangarin, doon sa mga rules and regulations, doon sa mga pinapangarap ng bawat team, hindi ba dapat alisin? So ganyan lang po ang ginawa kay Cielo Magno nung siya po ay terminate. Now, kung wala ka na sa gobyerno, you can malign the government, you can malign President Marcos all you want, basta stay out of the government. So, alerto lang po tayo, yung mga propaganda na pinapakalat ng oposisyon na impeach the President and Vice President, titindi pa po yan, mga mind conditioning na ginagawa ng kalaban ng gobyerno. So, ang panawagan ko po sa lahat, huwag po tayong bibitaw. Let us all continue to support our President and our Vice President. Ngayon, kung mapapatunayan naman nila na talagang may anomalyang ginagawa si Bongbong Marcos at saka si Sara Duterte, ilabas nila yon. Maglabas sila ng ebidensya. Dalhin nila sa korte kung saan man para mapatunayan na yung mga akusasyon nila ay may basihan. Pero kung wala naman silang mapapatunayan at puro daldal lang naman ang alam nila, hindi po magtatagumpay ang impeach na sinasabi ninyo.
Kayo po, dapat na bang i-impeach si President Bongbong Marcos at si Vice President Sara Duterte? Comment lang po down below and I will see you next time. Peace.